Tahimik ang buong paligid ng maliit na simbahan. Ang mga pinto at bintana ay bahagyang nakabukas. Hinahayaang pumasok ang malamig na simoy na hangin na tila nakikisabay sa lungkot ng mga tao sa loob. Sa gitna ng altar, naroon ang puting kabaong ni Jelay. Napapaligiran ng mga puting bulaklak na rosas at kandilang tila humihikbi habang ang mga kanilang liwanag ay dahan-dahang kumukurap. Si Jasper ay nakaupo sa harapan. Tahimik, ngunit kita ang bigat ng kanyang pagdadalamhati sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumugto mula sa magdamag na pag-iyak. Ngunit walang patak ng luha ang bumagsak ngayon. Waring naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ngunit hindi ang sakit na nakatanim sa kanyang puso. Katabi niya si James, ang kanilang 6 na taong gulang na anak, nakasuot ng maliit na itim na barong. Mahigpit na nakahawak ang bata sa kamay ng kanyang ama. Ang kanyang inosenteng mga mata ay puno ng tanong at takot. Hindi lubos maunawaan ang pagkawala ng kanyang ina. "Papa," mahina at nag-aalangan ng tinig ni James. "Bakit hindi na po gigising si Mama?" Napabuntong hininga si Jasper. Hinila ang anak papalapit sa kanyang dibdib at marahang hinalikan sa noo. Isang sandaling katahimikan ang lumipas bago siya nagsalita. "Anak," simula ni Jasper. Pilit nilununok ang buhol sa kanyang lalamunan. "Si Mama mo, kailangan na niyang magpahinga. Sobrang pagod na siya eh. At ngayon, nasa langit na siya kasama ang mga anghel." Sumandig si James sa dibdib ng kanyang ama. Yakap ang kanyang maliit na teddy bear na regalo ni Jelay noong kaarawan niya. "Pero Papa, sabi ni Mama, palagi daw siyang nandito para sa akin. Bakit po siya umalis?" Hindi napigilan ni Jasper ang pagbagsak ng luha. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Parang ayaw niyang bitawan. "Hindi ka iniwan ng mama mo, anak. Nandito lang siya. Sa puso natin. Kapag kailangan mo siya, isara mo lang ang iyong mga mata at mararamdaman mo na kasama mo siya." Sa likod nila, maririnig ang mahihinang hikbi ng mga kaibigan at kamag-anak na dumalo sa burol. Naroon ang mga kapatid ni Jelay. Pilit pinipigilan ng sarili, ngunit paminsan-minsan ay sumisigaw ng panaghoy sa sakit ng pagkawala ng kanilang pinakamamahal na kapatid. Isang kaibigan ni Jelay ang lumapit, si Karen. Hawak ang isang tray ng pagkain na iniwan sa mesa. "Jasper," sabi niya, pilit na may tapang sa kanyang tinig. "Kumain ka muna kahit konti. Alam kong mahirap pero kailangan mo ng lakas para kay James." Umiling si Jasper. "Salamat Karen pero hindi ko kayang kumain ngayon. Hindi ko pa rin matanggap eh. Napakabilis. Nakakabigla." Tumango si Karen. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nagpumilit. Naupo siya sa tabi ni James, nilalambing ang bata, habang si Jasper ay patuloy na nakatitig sa gabaong ni Jelay. "Ilang araw lang, kasama ko pa siya." Mahina at parang nawawala sa sarili ang sabi ni Jasper. "Masaya kami. Pinaplano pa nga namin ang Christmas vacation. Tapos, ganito." Hinaplos ni Karen ang balikat ni Jasper. "Alam kong hindi to magiging madali, pero nandito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa, Jasper. Lalaban tayo para kay James." Tahimik lang si Jasper, ngunit sa kanyang puso, may isang bahagi na sumisigaw ng pagtutol sa realidad na wala si Jelay. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa anak nila. Ngunit paano siya magiging buo kung ang kalahati ng kanyang mundo ay nawala na? Lumapit si James sa kabaong. Hawak pa rin ang teddy bear. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ina na parang natutulog lamang. "Mama, gusto ko lang pong sabihin, ang bait-bait mo. Sana po makita niyo ako sa school kasi gusto kong ipakita yung star na nakuha ko. Sabi po nila, dapat proud kayo sa akin."
Hinaplos ng maliit niyang kamay ang gilid ng kabaong. Walang makapagsalita sa loob ng simbahan. Ang bawat isa ay nagdadalamhati. Hindi lang para sa pagkawala ni Jelay, kundi para rin sa mag-ama na naiwan at kailangang magsimula muli. Kahit pa, puno ng sugat ang kanilang mga puso. Madilim pa nang magising si Jasper. Mahigpit siyang napakapit sa lumang kumot. Pilit hinahanap ang init na dating naroon sa tabi niya tuwing umaga. Ngunit mabilis niyang naalala ang kawalan. Bumuntong hininga siya. Pilit nilulunod ang kirot na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagod, bumangon si Jasper. Isang tingin lang sa maliit na orasan, alam niyang kakapusin na naman siya sa oras. Dumiretso siya sa kusina. Sinindihan ng kalan at nagsimulang magprito ng itlog habang pinapakuluan ang tubig para sa kape. Papa! Narinig niya ang mahinang tawag mula sa kwarto ni James. Isang saglit siyang tumigil sa ginagawa. Iniisip kung papayagan ba niyang magpahinga pa ang bata o gigisingin na ito. Anak, gising na. Tawag niya pabalik habang inaayos ang plato ng almusal. May pasok ka ngayon. Kailangan mo nang bumangon. Ilang sandali ang lumipas bago lumabas si James mula sa kwarto. Dala pa rin ang kanyang paboritong teddy bear. Ang buhok ng bata ay magulo at ang mga mata nito ay tila may bahid ng antok at lungkot. Tumungo si James sa mesa at naupo. Tahimik na nakatitig sa pinggan ng itlog at kanin. Good morning, anak. Bati ni Jasper, pilit na ginagawang masaya ang boses. Kumain ka na ha. Malilate na tayo kung hindi ka pa kakain. Pero nanatiling tahimik si James. Dahan-dahang sumubo, halatang wala sa mood kumain. Napansin ni Jasper ang katahimikan ng anak at alam niyang may iniisip ito. James, anak, okay ka lang ba? Tanong niya, nakaupo na rin sa harapan ng bata. Tumingala si James at sa mahinang boses ay nagsalita. Papa, pagod na po ba kayo? Natigilan si Jasper. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Bakit mo naman natanong, anak? Kasi po, lagi kayong gising ng maaga. Lagi po kayong pagod. Parang lagi kayong malungkot. Sabi ni James habang hinihigpitan ng hawak sa teddy bear. Ayoko po na mahirapan kayo. Naramdaman ni Jasper ang buhol sa kanyang lalamunan. Pilit niyang pinanatili ang ngiti sa kanyang mukha, kahit gustong bumagsak ng kanyang mga luha. Anak, okay lang ako. Ginagawa ko to kasi mahal kita. Kaya, kakain ka ng mabuti ha, para may lakas ka sa school mamaya. Tahimik na tumango si James at ipinagpatuloy ang pagkain. Ngunit sa loob-loob ni Jasper, ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi lamang siya nagtatrabaho para sa kanilang pangangailangan, kundi nagtatangkaring itago ang kanyang sariling lungkot para sa anak. Pagkatapos ng almusal, mabilis silang nag-ayos. Si Jasper ang nagplansya ng polo ni James. Isinuklay ang buhok nito at siniguradong handa na ang school bag ng bata. Nang makasakay na sila sa lumang motorsiklo na ginagamit nila araw-araw, napatingin si Jasper sa salamin. Ang kanyang mukha ay bakas ng puyat at pagod. Ngunit pinilit niyang ngumiti nang makita ang anak sa likuran niya. Papa, sabi ni James habang nakahawak sa kanyang likod. Pwede po bang tingnan natin si Mama mamaya? Miss na miss ko na po siya eh. Halos hindi makapagsalita si Jasper. Pinatakbo niya ang motorsiklo. Iniiwasang sumagot agad. Sa kanyang isipan, alam niyang kailangan niyang harapin hindi lang ang kawalan ng asawa, kundi ang mga tanong at emosyon ng kanyang anak na tila unti-unting bumabagsak sa kanyang mga balikat. Sa opisina, nagmamadali si Jasper na tapusin ang kanyang trabaho bilang sales representative, ngunit hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni James kanina. Nang sumapit ang tanghalian, sinubukan niyang tawagan si Karen, ang malapit na kaibigan ni Jelay. Karen, kamusta? Baka naman, pwede kang pumunta sa bahay mamaya. Sabi niya, ang boses ay bakas ng pagod at pag-aalala. Oh Jasper, anong nangyari? Tanong ni Karen, halatang nag-aalala rin.
Kailangan ko lang ng tulong. Si James, nahihirapan siya eh. Di ko alam kung paano sasagutin ang mga tanong niya tungkol kay Jelay. Sige, pupunta ako mamaya. Sagot ni Karen nang walang pag-aatubili. Huwag kang mag-alala, Jasper. Malalampasan niyo rin to. Pag-uwi nila ni James, nagluto si Jasper ng hapunan habang si James ay naglaro sa sala. Hawak pa rin ang teddy bear na regalo ni Jelay. Tumahimik ang lahat nang dumating si Karen. Dala ang paboritong cookies ni James. Nakangiti siyang sinalubong ng bata. Ngunit si Jasper ay nanatiling seryoso. Jasper, hindi mo kailangan gawin lahat ng mag-isa. Sabi ni Karen habang tinutulungan siya sa kusina. Nandito naman kami para sa inyo. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong kung kailangan mo. Tahimik lang si Jasper. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama si Karen. Sa kabila ng lahat ng hirap, kailangan niyang maging matatag para kay James. Ngunit kailangan din niyang tanggapin na hindi niya ito kayang mag-isa. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang libing ni Jelay, si James ay muling bumalik sa eskwelahan. Pilit na ginagawa ni Jasper ang lahat upang masiguradong maayos ang kanyang anak. Isinisigurado niyang laging may baon si James. Sinasamahan ito sa pag-aaral tuwing gabi at palaging pinapaalala na nandito lang siya. Ngunit kahit na gaano kaganda ang intensyon ni Jasper, napansin niya ang pagbabago sa ugali ni James. Hindi na ito gaanong masigla. Hindi na rin palaging tumatawa tulad ng dati. Kapansin-pansin ang pananahimik nito at ang madalas nitong pagkakulong sa sarili. James, tara! Laro tayo! Yaya ng isa sa mga kaklase niya sa playground. Ngunit sa halip na tumugon, umiling si James at tumupo na lamang sa isang sulok. Mahigpit na yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Ang mga guro ay nagmamasid mula sa malayo. Nag-uusap tungkol sa kanyang kakaibang kilos. Napansin mo ba? Palaging tahimik si James nitong mga nakaraang araw. Sabi ng kanyang guro na si Miss Lisa. Kahit sa mga klase, parang wala siya sa sarili niya. Baka kailangan niyang kausapin ng tatay niya. Sagot ng isa pang guro. Mukhang kailangan niya ng espesyal na atensyon eh. Kinahapunan, dumating si Jasper upang sunduin si James. Sa labas pa lamang ng classroom, sinalubong siya ni Miss Lisa. Mr. Jasper, pwede ko po ba kayo makausap sandali? Tanong nito, may seryosong ekspresyon sa mukha. Agad namang tumango si Jasper kahit halatang nag-aalala. Lumapit sila sa gilid ng hallway habang si James ay abala sa paglalagay ng mga gamit sa kanyang bag. Mr. Jasper, napapansin po namin na may kakaibang kilos si James nitong mga nakaraang linggo. Simula ni Miss Lisa. Tahimik siya. Madalas, nag-iisa. At parang wala siyang interes makipaglaro o makisalamuha sa ibang bata. Sa klase rin po, hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati. Napabuntong hininga si Jasper. Alam niyang may pinagdaraanan ng kanyang anak. Ngunit hindi niya lubos akalain na ganito nakalala ang epekto nito kay James. Alam ko po na mahirap ito para sa inyong mag-ama. Dagdag pa ng guro. Pero baka kailangan niyong makausap ang isang counselor o baka rin po kailangan niya ng mas maraming oras kasama kayo. Salamat po, Miss Lisa. Sagot ni Jasper. Gagawin ko po ang lahat para matulungan ang anak ko. Baka kailangan niya lang ng panahon. Pagdating nila sa bahay, halatang wala sa mood si James. Sa hapunan, halos hindi niya ginagalaw ang pagkain. Paulit-ulit siyang hinihikayat ni Jasper na kumain. Ngunit iiling lang ang bata. James, anak, kumain ka kahit konti. Pakiusap ni Jasper. Kailangan mo ng lakas. Ngunit sa halip na sumunod, bigla na lang nagpatulo ng luha si James. Tumayo siya mula sa upuan at nagsimulang sumigaw. Ayoko po! Ayoko nang kumain! Gusto ko po si Mama! Gusto ko pong bumalik si Mama! Nabigla si Jasper. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong reaksyon ng anak. Tumayo siya at sinubukang yakapin si James. Ngunit nagpakawala ito ng kanyang mga braso. Hindi niyo po kasi ako naiintindihan. Ayoko na po ng ganito. Sigaw ng bata bago tumakbo papunta sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Saglit na napatigil si Jasper.
Pilit nilulunok ang bigat ng emosyon. Hinayaan niya muna ang anak upang magpalamig bago siya sumunod sa kwarto. Pagpasok ni Jasper sa kwarto, nadatnan niya si James na nakaupo sa kama. Yakap ang kanyang teddy bear, humahagulgol pa rin ito. At ang kanyang maliit na katawan ay tila nanginginig sa bigat ng kanyang nararamdaman. Lumuhod si Jasper sa harap ng anak. Hinawakan ang mga balikat nito at tinignan nito ng diretso sa mata. James, anak, mahinang sabi ni Jasper. Pasensya ka na kung hindi kita agad naiintindihan. Pero nandito si Papa at hindi kita iiwan. Naiintindihan ko kung gaano mo kamahal si Mama at kung gaano mo siya namimiss. Mahal ko rin siya, anak. Sobrang mahal ko ang mama mo. Pero, bakit po siya umalis, Papa? Tanong ni James, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Sabi niya, hindi niya po tayo iiwan. Pero, iniwan niya tayo. Hindi napigilan ni Jasper ang mapaluha. Hinila niya ang anak papunta sa kanyang dibdib at mahigpit itong niyakap. Anak, hindi tayo iniwan ni Mama. Mahal na mahal niya tayo. At kung kaya niya lang manatili, hindi niya tayo iiwanan. Pero minsan, may mga bagay na wala sa kontrol natin. Paliwanag niya, kahit hirap na rin siyang unawain ng lahat. Mahal na mahal ka ng mama mo, James. Dagdag niya. At kahit wala na siya dito, palagi siyang nasa puso natin. Kahit anong mangyari. Dahan-dahang tumahan si James sa yakap ng kanyang ama. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mawala si Jelay, pareho nilang naramdaman ang sakit, ngunit alam nilang hindi sila nag-iisa. Madilim na nang makauwi si Jasper mula sa trabaho. Tahimik ang bahay, at ang tanging naririnig niya ay ang mahihinang tunog mula sa electric fan sa sala. Si James ay nakaupo sa mesa, gumuguhit sa isang papel, habang yakap-yakap ang kanyang teddy bear sa isang braso. Napansin ni Jasper ang iniwang pagkain sa mesa. Hindi man lang ginalaw ng bata ang hapunan. Lumapit siya sa anak. Inupo ang sarili sa tabi nito. James, anak, hindi ka pa rin kumain? Mahina niyang tanong, hinaplos niya ang likod ng bata. Ngunit nanatiling tahimik si James. Hindi tumitingin sa kanya. Anak, alam kong mahirap to para sa atin. Sabi niya, pilit na nilalambing ang bata. Pero kailangan nating magpalakas. Kailangan nating kumain. Gusto mo, sabayan kita? Itinaas ni James ang ulo niya at tumingin sa ama. Papa, wala po ba tayong pera? Kasi po, si Mama lagi niyang sinasabi na hindi kami magkakaproblema kasi lagi siyang nandyan. Napabuntong hininga si Jasper. Ang inosenteng tanong ng kanyang anak ay tila kutsilyong tumama sa kanyang dibdib. Wala siyang maisagot agad. Kaya, niyakap niya muna si James. Anak, ginagawa ni Papa ang lahat para sa atin. Sabi niya. Oo, minsan mahirap. Pero hindi kita pababayaan. Hinding-hindi tayo mawawalan. Promise ko yan. Ngunit ang totoo, ramdam ni Jasper ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ang utang mula sa ospital at libing ni Jelay ay hindi pa rin bayad. Ang sahod niya bilang sales representative ay hindi sapat upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Madalas, iniisip niya kung paano na lang ang bukas. Lalo na kapag nararamdaman niyang unti-unting nauubos ang kanilang ipon. Kinabukasan, pumunta si Jasper sa bangko upang magtanong tungkol sa mga natitirang bayarin. Habang hawak niya ang mahabang listahan ng mga utang, naramdaman niya ang matinding stress na tila gumagapos sa kanya. Naglalakad siya pa uwi. Iniisip kung saan siya kukuha ng dagdag na pera. Nang mapadaan siya sa isang lumang gusali, kung saan dati silang nagtatambay ni Jelay, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga plano nilang magtayo ng negosyo, ang kanilang mga pangarap para kay James, ang pangakong bubuo sila ng magandang kinabukasan. Pag-uwi, nadatnan niya si James na nakahiga sa sofa. Mahigpit na yakap ang teddy bear. Lumapit siya at marahang tinapik ang balikat ng bata.
Anak, okay ka lang ba? Bumangon si James at tumingin sa kanya. Papa, nakita ko po sa school kanina, may mga bata po na binibigyan ng bagong gamit. Sabi nila, para daw sa mga estudyanteng walang pera. Tayo po ba, Papa? Wala po ba tayong pera? Nangilid ang luha ni Jasper, ngunit pinilit niyang ngumiti. James, hindi tayo mayaman, pero hindi ibig sabihin na wala tayong kaya. Ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa. At kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Papa, kailangan ko po ba magtipid para hindi tayo mahirapan? Tanong ni James, bakas ang seryosong ekspresyon sa kanyang inosenteng mukha. Hinila siya ni Jasper papunta sa kandungan nito. Niyakap siya ng mahigpit. James, ang tanging kailangan mong gawin ay ang mag-aral, maglaro, at maging masaya. Ako ang bahala sa lahat. 'Di ba? Pangako ko 'yon. Ngunit sa gabing iyon, habang natutulog si James, tahimik na umupo si Jasper sa mesa. Hawak ang mga resibo at listahan ng mga bayarin. Malalim ang kanyang iniisip. At sa kabila ng kanyang pagod, alam niyang kailangan makahanap siya ng solusyon. Habang binabasa niya ang mga papel, muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang alaala ni Jelay. Ang lakas na dati niyang pinanghahawakan, ngunit ngayon ay tila nawawala. Napapikit siya. Idinadasal sa sarili na sana, sa kabila ng lahat, makahanap siya ng paraan upang magbigyan si James ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa kabila ng mga problema, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Dahil hindi lang siya ang apektado ng pagkawala ni Jelay. May isang maliit na batang lalaki na umaasa sa kanya. At para kay James, gagawin niya ang lahat. Tahimik ang bahay sa hapon, na tila salamin ng bigat na nararamdaman ni Jasper araw-araw. Habang hinihiwa niya ang gulay para sa hapunan, napatingin siya sa lumang cellphone na nakapatong sa lamesa. Matagal niya itong pinagmasdan. Nag-aalangan kung tatawag ba sa sino mang pwedeng tumulong sa kanya. Mahirap ang mag-isa. Halos gabi-gabi niyang iniisip kung paano mababalanse ang kanyang trabaho, ang pag-aalaga kay James at ang sariling kalungkutan. Sa wakas, tumawag siya sa nakakatandang kapatid ni Jelay, si Alma, na matagal na nilang hindi nakikita. Ilang beses itong nagring bago sumagot ang boses ng babae. Oh, Jasper, kamusta na? Tanong ni Alma, pero sa tono pa lang nito, halata ang pagkaasiwa. Alma, sagot ni Jasper, pilit pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Pasensya na kung biglaan, pero kailangan ko kasi talaga ng tulong. Mahirap talagang mag-isa. Si James, nahihirapan din siya at hindi ko na alam kung paano ko harapin lahat. Sandaling nanahimik si Alma. Sa kabilang linya, maririnig ni Jasper ang tunog ng isang telebisyon na parang nasa gitna ng masayang pamilya si Alma. Jasper, naiintindihan ko ang sitwasyon mo, sagot ni Alma sa wakas. Pero mahirap din sa amin. May mga obligasyon din kami. Alam mo naman yan. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan kayo ngayon. Natigilan si Jasper. Alam niyang hindi rin madali para sa iba ang tumulong. Pero hindi niya maiwasang madismaya. Alma, kahit minsan lang baka pwedeng magpunta ka sa bahay. Kahit kausapin mo lang si James. Miss na miss ka na rin ng pamangkin mo eh. Pasensya ka na, Jasper, sagot ni Alma. Ang hirap kasi sa oras. Baka mas mabuti kung subukan mo nang kausapin ang ibang kamag-anak. Alam mo naman gusto ko kayong tulungan pero... Naputol ang kanyang boses, tila naghahanap ng palusot. Napabuntong hininga si Jasper. Sige, naiintindihan ko. Salamat na lang. Pagkababa ng tawag, napasandal si Jasper sa upuan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Isa-isa nang nawawala ang mga taong inaasahan niya noong una. Sa burol ni Jelay, ang daming nangangako ng suporta. Pero ngayon, tila lahat ay unti-unting naglalaho. Naging mas malinaw kay Jasper na ang lahat ng bigat
ay kailangang buhatin niya mag-isa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan pa rin ni Jasper na makipag-ugnayan sa iba pang kamag-anak ni Jelay. Ngunit pare-parehong sagot ang kanyang natatanggap. May kanya-kanya silang dahilan. Trabaho, pamilya, o sariling mga problema. Marami ang nagsasabing gusto nilang tumulong. Ngunit tila walang may sapat na lakas ng loob o oras para aktual na gawin ito. Papa, bakit hindi na po pumupunta dito si Tita Alma? Tanong ni James isang gabi habang nakaupo sa tabi ng kanyang ama sa mesa. Napatingin si Jasper sa anak. Alam niyang hindi pwedeng ipakita ang kabiguan sa harap ng bata. Ngumiti siya kahit pilit at sinabing, "Baka busy lang si Tita, anak. Pero huwag kang mag-alala. Andito naman si Papa, hindi ba?" "Opo," sagot ni James, ngunit ramdam ni Jasper ang lungkot sa tinig ng bata. Muling yumakap si James sa kanyang teddy bear. Ang tanging bagay na naiwan ni Jelay na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa dilim ng gabi, habang natutulog na si James, napaisip si Jasper sa mga sumunod na hakbang na kailangang gawin. Ang mundo nila ngayon ay umiikot sa kanya at sa kanyang anak. Alam niyang wala nang ibang sasalo sa kanila kung bibigay siya. Ngunit habang iniisip ito, nararamdaman niya ang bigat ng pagkaubos. Hindi lamang ng enerhiya, kundi pati ng emosyonal na lakas. Nagbuntong hininga siya at tumingin sa larawan ni Jelay sa pader. "Jelay, paano?" Mahinang tanong niya. "Paano ko to gagawin ng mag-isa?" Ngunit ang sagot ay katahimikan. Tulad ng dati, siya na naman ang kailangang humanap ng sagot para sa kanilang mag-ama. Malamig ang gabi at tahimik ang bahay maliban sa mahinang tunog ng orasan sa sala. Nakahiga si Jasper sa kanilang kama, nakaharap sa kisame. Sa tabi niya, nakapatong ang isang larawan ni Jelay. Ang kanilang kasal, kung saan pareho silang nakangiti habang hinahawakan ng kamay ng isa't isa. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala. Ang halakhak ni Jelay, ang malambot nitong boses na nagpapakalma sa kanya sa mga araw na puno ng hirap, at ang masigla nitong pagtawag sa kanya tuwing umuwi siya mula sa trabaho. Sa sala, narinig niyang nag-iingay si James sa kama nito. Tila hindi mapakali sa pagtulog. Bumangon si Jasper, lumapit sa anak at naupo sa gilid ng kama. Mahimbing ang tulog ni James, ngunit baka sa mukha nito ang lungkot kahit nasa panaginip. Hinaplos niya ang buhok ng anak, pilit iniisip kung paano mapapawi ang bigat na dinadala ng bata. Kahit alam niyang hindi pa niya kayang pag-aani ng sarili niyang pinapasan. Pagbalik sa kanyang kwarto, muling naupo si Jasper sa kama. Sa kanyang isip, wala siyang mapagsabihan ng lahat ng nararamdaman niya. Hindi niya maipakita kay James na nahihirapan siya dahil kailangan magmukha siyang matatag. Ngunit sa totoo lang, pakiramdam niya ay tila nalulunod siya sa sariling kalungkutan. Kinuha niya ang telepono at sinubukang tawagan si Karen. Ngunit nang umabot na sa unang ring, agad niya itong binaba. Ayaw niyang abalahin ng kaibigan. Lalo pa, alam niyang marami rin itong inaasikaso. Tila walang lugar si Jasper upang ipahayag ang kanyang sakit. Nagsimula siyang maglakad sa loob ng bahay. Sinisilip ang bawat sulok na tila puno pa rin ng alaala ni Jelay. Naroon ang apron nito na nakasabit pa rin sa kusina. Ang paborito nitong mug na nakalagay sa istante. Ang paboritong halaman ni Jelay sa bintana, ngayon, ay bahagyang nalalanta dahil hindi na niya nagagawang alagaan tulad ng dati. Huminto siya sa sala, sa harap ng altar na ginawa nila ni Jelay noong nagsisimula pa lang silang bumuo ng pamilya. May maliit na krus, ilang kandila, at ang litrato ng kanilang kasal na nakalagay sa gitna. Naupo siya sa harap nito, hawak ang mga kandila habang pinipilit pigilan ang kanyang pagluha. Ngunit sa huli, bumigay rin siya. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata at ang kanyang mga hikbi ay napuno ng katahimikan ng gabi. "Jelay," mahinang niyang sabi, tila kausap ang litrato. "Paano ba to? Paano ba ako magsisimula ulit? Namimiss na kita. Sobra. Hindi ko alam kung kaya ko pa eh. Si James,
Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko bilang ama. Hindi ko na alam kung paano, mahal. Napaluhod siya sa sahig. Mahigpit na yakap ang larawan ni Jelay. Ramdam niya ang kawalan, ang bigat ng responsibilidad at ang pagkakahiwalay sa taong naging sandalan niya sa lahat ng bagay. Sa mga oras na iyon, naramdaman niyang mas malakas ang kalungkutan kaysa sa anumang emosyon na nararamdaman niya dati. Nang makabawi, pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumayo. Dahan-dahang ibinalik ang larawan sa altar, tahimik siyang nagdasal, humihiling ng lakas para sa susunod na araw. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang manaig ang kanyang sakit dahil kailangan siya ni James. Pagbalik niya sa kwarto, napahiga siya at muling tumitig sa kisame. Sa wakas, naidlip siya. Ngunit kahit sa kanyang panaginip, naroon pa rin ang mga alaala ni Jelay. Mga alaala ng kanilang masayang pamilya at ng pangakong kahit sa hirap, hindi niya susukuan ang buhay na pinaghirapan nilang buuin. Mabilis ang bawat araw, ngunit tila mas mabagal ang paghilom ng sugat sa puso ni Jasper. Isang hapon, habang si James ay nasa eskwelahan, napagdesisyonan ni Jasper na linisin ang kanilang kwarto. Matagal na niyang iniiwasan ang mga gamit ni Jelay. Ang damit nito sa cabinet, ang paboritong scarf na nakasabit pa rin sa likod ng pintuan, at ang mga munting bagay na tila punong-puno ng alaala. Habang binubuksan niya ang cabinet, naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Jelay na tila naroon pa rin. Napanulok siya at tumigil sandali. Pilit pinipigilan ng luha. Isa-isa niyang inilabas ang mga damit. Nilagay sa kahon at nilinis ang espasyong tila hindi pa niya kayang tanggalin sa kanilang buhay. Nang makarating siya sa huling bahagi ng cabinet, may isang maliit na kahon na nakuha niya. Binuksan niya iyon at nakita ang mga sulat at pictures nila noong magkasintahan pa lamang sila. Napangiti siya. Ngunit kasabay nito ay bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha, habang hawak ang isa sa mga litrato na magkasama noong honeymoon. Pasensya ka na, Jelay. Mahinang niyang sabi habang hawak ang litrato. Kailangan kong gawin to. Kailangan naming magpatuloy ni James. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ni Jasper ang pag-aayos. Maayos na niyang nailagay ang mga gamit ni Jelay sa isang kahon na itinago niya sa sulok ng aparador. Ngunit hindi niya napansin na nakauwi na pala si James at tahimik na nakatingin sa kanya mula sa pinto. Papa, anong ginagawa mo? Tanong ni James, halatang gulat at nagtataka sa nakitang ginagawa ng kanyang ama. Agad na tumigil si Jasper at mabilis na nilapitan ng anak. James, nandito ka na pala. Nililinis lang ni Papa ang kwarto. Paliwanag niya, ngunit halata ang pag-aalangan sa kanyang boses. Napakunot ang noo ni James. Bakit po tinatanggal niyo ang mga gamit ni Mama? Ayaw ko pong mawala ang mga gamit niya. Sabi niyo po, hindi natin siya kakalimutan. Napaatras si Jasper. Natigilan sa biglaang pagtaas ng boses ni James. Nakita niyang nangingilid ang luha ng bata habang ito ay mahigpit na nakayakap sa kanyang teddy bear. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang rason ng kanyang ginagawa. James, anak, di natin kinakalimutan si Mama. Mahinang sabi ni Jasper. Gusto lang ni Papa na mas maayos ang bahay. Pero lahat ng gamit ni Mama, nandito pa rin. Hindi mawawala sa atin ang walaala niya. Ngunit umiiling si James. Umiiyak na parang may mas malalim pa siyang nararamdaman. Bakit po ganito? Bakit po parang gusto niyong alisin si Mama? Ayoko po na mawala siya sa bahay natin. Hindi na napigilan ni Jasper ang sarili. Lumuhod siya sa harap ni James. Mahigpit itong niyakap habang pinupunasan ng luha ng anak. James, patawarin mo si Papa. Hindi ko gustong saktan ka. Mahal na mahal natin si Mama. At kahit anong gawin natin, mananatili siya sa puso natin. Hinding-hindi mawawala si Mama. Pangako ko sa iyo yan. Hinayaan ni Jasper na umiyak si James sa kanyang dibdib. Alam niyang ang bawat luha ng bata ay hindi lamang dahil sa mga gamit ni Jelay, kundi sa masakit na realidad na unti-unti nilang sinusubukang tanggapin.
Matapos ang ilang minuto, huminahon si James. Umupo sila sa kama habang mahigpit pa rin niyang hawak ang teddy bear. Napatingin si Jasper sa anak at marahang hinaplos ang buhok nito. James, anak, gagawin natin ito ng dahan-dahan. Kung ayaw mo pang alisin ang ibang gamit ng mama, igagalang ko yan. Pero kailangan nating magtulungan ha. Kasi kahit mahirap, kailangan natin maging matatag. Tahimik na tumango si James. Ngunit nananatili ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam ni Jasper na hindi ito magiging madali. Ngunit sa gabing iyon, napagpasyahan niyang hindi kailangang madaliin ang proseso. Sa halip, pipiliin niyang sabayan ang anak sa unti-unting paghilom. Kahit pa ang bawat hakbang ay masakit at mabigat. Sa maagang umaga, habang nag-aayos ng almusal si Jasper, napansin ni James na tila mas tahimik ang kanyang ama kaysa dati. Abala si Jasper sa paghahanda ng pagkain, ngunit mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Tahimik na nakaupo si James sa mesa. Hawak ang kanyang baso ng gatas, habang minamasdan ng ama. Papa, basag ni James sa katahimikan. Lagi po kayong malungkot. Ayoko pong nakikita kayong ganyan. Napahinto si Jasper sa ginagawa. Tumingin sa anak at pilit na umiti. Hindi ako malungkot anak. Medyo pagod lang siguro. Pero alam ni James na hindi yun totoo. Matalas ang pakiramdam niya kahit bata pa. Alam niyang may bahagi ng kanyang ama na hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin dahil kay Mama Jelay. Papa, naisip ko lang po. Nag-alangan si James habang iniikot ang baso sa kanyang kamay. Baka po, mas magiging masaya kayo kung naikausap kayo palagi. Yung may kasama kayong tumawa at makipagkwentuhan, katulad nung si Mama pa. Natigilan si Jasper. Hindi niya agad alam kung paano sasagutin ang sinabi ni James. Tumayo siya, nagkunwaring abala sa pag-aayos ng plato. James, ikaw ang kasama ko. Hindi ko kailangan ng iba. Masaya ako basta magkasama tayo. Pero Papa, hindi po ako palaging nandito. Pag nasa school po ako, mag-isa lang kayo. Hindi niyo po ba namimiss yung may nag-aalaga sa inyo? May tumatawag sa inyo ng love? O may nagluluto para sa inyo tulad ni Mama dati? Napangiti si Jasper sa inosenteng tanong ng anak. Pero may konting kirot sa kanyang puso. Sa kabila ng pilit na pagpapasaya ni James, alam niyang naiintindihan nito ang lungkot na pinagdaraanan niya. Tumabi siya sa anak at hinaplos ang buhok nito. Anak, hindi madaling maghanap ng bagong kausap o kasama. Hindi basta-basta napapalitan ng pagmamahal ni mama mo. Opo, sagot ni James, tumango kahit seryoso ang ekspresyon. Pero baka po pwedeng may bagong magmamahal sa inyo. Baka po mas magiging masaya kayo. Napalunok si Jasper. Hindi alam kung paano tatanggapin ang ideya. Pero alam niyang may nanggagaling sa mabuting intensyon ang sinasabi ni James. Sa ngayon, masaya na ako na nandito ka. Pero, pangako po, Papa? Tanong ni James, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pangako, anak. Sagot ni Jasper habang yakap ang anak. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nagtatanong si Jasper. Handa na nga ba siyang magmahal muli? Handa na ba siya sa ideya na may bagong taong papasok sa buhay nilang mag-ama? Napatingin siya sa altar kung saan naroon pa rin ang larawan ni Jelay. At sa sandaling iyon, pilit niyang sinabi sa sarili na kung para sa kanilang dalawa ni James ang bagong simula, susubukan niyang buksan ang kanyang puso. Nag-umpisang magbago ang takbo ng araw-araw na buhay ni Jasper nang makilala niya si Lena. Isang normal na hapon, habang hinihintay niyang matapos ang trabaho sa opisina, inanyayahan siya ng isang kasamahan na magpunta sa isang maliit na kainan malapit sa kanilang lugar. Doon niya unang nakita si Lena. Nakangiti habang abala sa paghahatid ng pagkain sa mga customer. Siya ang may-ari ng kainan. At halata ang kasipagan nito sa bawat galaw.
Pre, si Lena. Pakilala ng kasamahan ni Jasper. Magaling yan sa negosyo. Siya halos ang nagtataguyod ng kainan na to. Nagkatinginan si Jasper at Lena. At tila may kakaibang koneksyon na agad na naramdaman. May malambot na nagniningning sa mga mata ni Lena. At ang ngiti nito ay parang tumago sa pader na matagal nang itinayo ni Jasper sa kanyang puso. Hi, Jasper. Bati ni Lena, may bahagyang kaba sa boses. Salamat sa pagpunta dito. Sana magustuhan mo ang pagkain namin. Hindi agad nakaimik si Jasper. Tumango lang siya at ngumiti. Sa ilang sandali, tila nakalimutan niya ang lungkot na matagal nang bumabalot sa kanya. Sa sumunod na mga linggo, hindi na maitago ni Jasper ang kasiyahan tuwing nakakapag-usap sila ni Lena. Sinadya niyang bumalik sa kainan, kunwari upang kumain. Ngunit ang totoo ay gusto lamang niyang makita si Lena. Napansin ito ni James, at bagamat masaya siyang nakikita ang ama na tila bumabalik ang sigla, hindi maipaliwanag ng bata ang bahagyang kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Para bang natatakot siya na unti-unti siyang nawawala sa atensyon ng kanyang papa. Hindi nagtagal, naging opisyal na ang relasyon ni Jasper at Lena. Ipinakilala ito ni Jasper kay James isang gabi habang sabay silang kumakain ng hapunan. Nasa bahay si Lena, nakangiti at mukhang komportable sa simpleng hapagkainan ng mag-ama. James, anak, gusto kong makilala mo si Lena. Sabi ni Jasper habang hawak ang kamay ng babae. Magiging masaya ako kung magiging kaibigan mo rin siya. Ngumiti si Lena at bahagyang tumango kay James. Hi James, ang cute mo naman. Sinabi sa akin ni Papa mo na mahilig ka raw mag-drawing. Pwede ba akong makakita ng mga gawa mo? Tahimik na tumingin si James kay Lena. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid ng mabuti. Opo, sagot niya, ngunit halatang may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sa mga unang linggo, sinikap ni Lena na maging mabait kay James. Dinadalhan niya ang bata ng mga regalo, mga bagong lapis, coloring book, at minsan pa nga ay isang bagong laruan. Sa una, tila natuwa si James. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman niyang hindi totoo ang mga ngiti ni Lena kapag sila lang ang magkasama. Kapag wala si Jasper, nagiging malamig ang kilos nito at parang nawawala ang interes sa kanya. Isang gabi, habang nagliligpit ng hapunan si Lena, naiwan si James sa sala. Tumabi si Lena sa bata at bumulong. James, alam ko na namimiss mo na ang mama mo, pero kailangan mong tanggapin na ako na ang kasama ng papa mo ngayon. Hindi sumagot si James, ngunit naramdaman niya na parang may kung anong hindi tama. Muling bumalik ang masamang kutob sa kanyang dibdib. Ngunit nang dumating si Jasper sa sala, agad nang umiti si Lena. Muling ipinakita ang kanyang mabait na anyo. Papa, mahal mo ba talaga si Ate Lena? Tanong ni James sa kanyang ama habang nakaupo sila sa sofa. Tila inosente ang kanyang tanong, ngunit mabigat ang boses niya. Napatingin si Jasper kay Lena at saka ngumiti. Oo naman anak, mahal na mahal ko si Lena. Alam kong magiging masaya tayo bilang isang pamilya. Tumango si James, ngunit sa loob-loob niya, isang boses ang bumulong. Bakit parang hindi tama? Magmula nang makilala ni Jasper si Lena, tila bumalik ang sigla sa kanyang buhay. Madalas siyang nakangiti, mas ganado sa trabaho, at nagkaroon muli ng oras para sa sarili. Halos gabi-gabi silang magkausap ni Lena. At kapag libre na ang araw, pumupunta ito sa bahay para makapagkwentuhan kay Jasper. Sa una, natutuwa si James na nakikita niyang masaya ang kanyang ama. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaiba. Isang hapon, dumating si Lena sa bahay bitbit ang isang cake. James, tawag nito habang nakangiti. Tinawag ang bata mula sa sala. Tingnan mo, dinalan kita ng paborito mong chocolate cake. Lumabas si James mula sa kanyang kwarto. Bitbit ang kanyang teddy bear, ngunit hindi siya tumakbo para salubungin ng babae. Sa halip, tumingin lang siya dito mula sa malayo. Parang nagdadalawang isip. Salamat po, Tita Lena.
Sabi niya nang walang emosyon. Sabay na upo sa dining table kung saan nilapag ni Lena ang cake. Napansin ni Lena ang malamig na kilos ng bata. Uy James, parang wala ka sa mood ha. May problema ba? Tanong nito habang pilit na hinahaplos ang buhok ng bata. Ngunit napansin niyang bahagyang umatras si James na tila iniiwas ang sarili mula sa kanya. Wala po. Maikli niyang sagot, hindi na siya sumunod pang magsalita at nagpatuloy lang sa tahimik na pagkain ng cake. Napansin ni Jasper ang tensyon nang pumasok siya mula sa kusina. James, anong problema? Bakit parang hindi ka masaya? Tingnan mo oh, binigyan ka pa ni Tita Lena ng cake. Sabi nito, bakas ang pagtatanggol sa kasintahan. Ngumiti si James pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala po, Papa. Salamat po ulit, Tita Lena. Sagot niya, ngunit halata kay Jasper na pilit ang kilos ng bata. Alam niyang may bumabagabag kay James. Lumipas ang mga araw, lalo lamang lumalala ang pakiramdam ni James tuwing naroroon si Lena. Isang gabi, habang naroon ang babae at tinutulungan si Jasper na maglinis ng kusina, dumaan si James upang kumuha ng tubig. Hindi sinasadya, narinig niya ang usapan ng dalawa. Jasper, mahal na mahal kita. Sabi ni Lena habang nililinisan ang isang plato. Pero sana naman, huwag mo akong pinapangalawa pagkatapos ng anak mo. Pwede bang kahit minsan, tayo muna mag-focus sa isa't isa? Napahinto si James sa likod ng pinto. Hindi niya lubos maintindihan ang narinig. Pero ramdam niya ang kakaibang bigat sa tono ng boses ni Lena. Lena, naiintindihan ko yan. Sagot ni Jasper. Pero alam mo namang si James na nga meron ako, di ba? Di ko siya pababayaan. Narinig niyang huminga ng malalim si Lena. Alam ko, Jasper. Pero sana lang, maramdaman ko rin na ako ang mahalaga para sa'yo. Ayaw kong parang pangalawa lang ako sa buhay mo. Pagkarinig nito, bumalik si James sa kanyang kwarto. Pilit iniisip kung bakit tila nag-iiba si Lena kapag hindi siya nakatingin. Naguguluhan siya. Mabait ito kapag kasama nila ang kanyang ama. Ngunit kapag silang dalawa lang, parang may ibang aura ito na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, habang hinihintay nila ang sundo sa eskwelahan, lumapit ang isa sa mga kaklase ni James. James, sino yung babae na palaging pumupunta sa bahay niyo? Stepmom mo ba yun? Umiling si James, ngunit baka sa kanyang mukha ang inis. Hindi siya ang mama ko. Mariing sagot niya. Sabay talikod. Mula sa malayo, nakita niyang papalapit si Lena. Nakangiti habang kinukuha ng kamay ni Jasper. Bumigat ang pakiramdam ni James. Tila may bumubulong sa kanya na may mali. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang ama. Lalo na, kita niyang masaya si Jasper. Ngunit sa munang isipan ni James, nararamdaman niyang ang kasiyahan ng kanyang ama ay maaaring may kapalit na hindi nila inaasahan. Isang taon na ang lumipas simula nang makilala ni Jasper si Lena. Sa una, nag-aalangan si Jasper na magbukas ng puso para sa ibang babae. Ngunit unti-unti siyang napanatag dahil sa kabaitan at maalalahaning ugali ni Lena. Halos araw-araw silang magkasama. At ramdam ni Jasper na muli niyang natagpuan ang isang bahagi ng kaligayahan na nawala nang mawala si Jelay. Madalas silang lumabas bilang pamilya. Sa park, sa restaurant at kung minsan ay sa simbahan tuwing linggo. Lagi niyang kasama si James na hindi maikakailang pilit inuunawa ang bagong dinamika sa kanilang buhay. Ngunit habang masaya si Jasper sa kanilang pagsasama, si James ay unti-unting nakakaramdam ng pagkahiwalay. Habang nakaupo sila sa isang bench sa park, pinapanood ni Jasper at Lena si James na naglalaro sa playground. Masigla si Jasper habang nakatingin sa anak. Ngunit si Lena ay tila abala sa kanyang telepono. Sa gitna ng kanyang paglalaro, napansin ni James na hindi man lang tumingin si Lena sa kanya. Papa, tingnan mo po, kaya ko nang sumabit dito. Sigaw ni James, tuwang-tuwa habang nakaakyat sa monkey bars. Tumayo si Jasper at pumalakpak. Ang galing mo anak, ang taas na niya na, baka maabot mo ng buwan. Ngunit si Lena, nananatiling walang pakialam.
Nang bumalik si James mula sa paglalaro, tuwang-tuwa siyang tumakbo papunta sa kanila. Dala ang isang munting bulaklak na nakuha niya sa damuhan. Ate Lena, para po sa inyo. Sabi niya, iniabot ang bulaklak. Bahagyang umiti si Lena, ngunit halatang pilit ito. Salamat, James. Sabi niya, bago ibinaba ang bulaklak sa tabi niya. Agad siyang bumalik sa kanyang telepono, hindi man lang tinignan muli ang bata. Napansin iyon ni James, ngunit pinili niyang manahimik. Pagbalik nila sa bahay, napansin ni James na tila palaging nag-uusap si Lena at Jasper. Madalas tungkol sa kanilang mga plano. Halimbawa, pinaplano nilang bumili ng mas malaking bahay. Isang bagay na ikinutuwa ni Jasper. Ngunit habang masaya silang nagkukwentuhan, si James ay naglalaro mag-isa sa sala. Tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Hindi niya magawang makihalubilo. May kung anong pakiramdam sa loob niya na parang hindi siya ganap na kabilang. Sa hapunan, sinubukan ni Jasper na isama si James sa kanilang pag-uusap. James, kung bibili tayo ng bagong bahay, gusto mo ba ng malaking kwarto? Tanong niya habang nilalagyan ng kanin ng plato ng anak. Okay lang po, Papa. Sagot ni James, halos pabulong. Basta po, magkakasama pa rin tayo. Siyempre naman, anak. Sagot ni Jasper. Magiging masaya tayo. Mas maraming lugar para maglaro. At mas maraming halaman para sa garden ni Lena. Napangiti si Lena sa sinabi ni Jasper. Ngunit si James, bagamat tahimik, naramdaman ang kaibahan. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa loob niya, tila may bumubulong na hindi lahat ng ito ay tama. Habang natutulog si James ng gabing iyon, narinig niya mula sa sala ang tawanan ni Jasper at Lena. Dapat ay kinatuwa niya ito, dahil masaya ang kanyang papa. Ngunit habang nakayakap siya sa kanyang teddy bear, hindi niya maiwasang maramdaman na tila may kung anong kulang. Parang may pader sa pagitan nila bilang isang pamilya. Bakit ganito? Mahina niyang tanong sa sarili, habang dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Isang hapon, abala si James sa pag-ayos ng kanyang mga laruan sa sala habang si Lena ay nakaupo sa sofa. Hawak ang kanyang cellphone. Sa una, tahimik ang lahat. Ngunit nang mahulog ang isa sa mga laruan ni James at gumulong papunta sa gilid ng mesa, agad siyang tinapunan ni Lena ng masungit na tingin. James, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayusin mo mga gamit mo? Ang kalat-kalat mo! Malakas na boses nito, na tila walang pasensyang hinahanap. Napalingon si James, nagulat sa biglaang pagsigaw ni Lena. Sorry po, tita. Sagot niya, sabay pulot sa laruan. Pinilit niyang maging maingat sa kilos. Ngunit baka sa mukha niya ang kaba. Huwag ka nga mag-sorry kung uulitin mo rin naman. Dagdag pa ni Lena, sabay baling muli sa kanyang cellphone. Hindi ba pwedeng kahit minsan, tumahimik ka? At please lang, huwag ka nang gumawa ng problema. Tahimik lang si James. Pilit na nilalabanan ang pagpatak ng luha. Ayaw niyang makita ni Lena na naapektuhan siya. Ngunit sa loob-loob niya, nasasaktan siya sa bawat salitang binibitawan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang trato sa kanya ng babae. Lalo na kapag silang dalawa lang ang nasa bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Jasper mula sa trabaho. Nakangiti itong lumapit kay Lena at hinalikan ito sa pisngi. Hello, love. Kumusta ang araw niyo ni James? Tanong niya, bakas ang saya sa mukha. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lena. Mula sa masungit at malamig, naging magiliw at masayahin ito. Oh, maayos naman, Han. Si James, ang bait niya buong araw. Tahimik lang siyang naglalaro. Napatitig si James sa babae. Naguguluhan kung paano nito nagawang magsinungaling ng ganoon kadali. Hindi niya sinabi ang totoo, na kanina lamang ay halos magalit ito ng walang dahilan. James, anak, okay ka lang ba? Tanong ni Jasper nang mapansin ang tahimik na ekspresyon ng bata. Tumango si James, ngunit hindi ito tumingin ng diretso sa ama. Okay lang po, Papa. Sagot niya ng mahina. See? Ang bait ng anak mo. Dagdag pa ni Lena, sabay kindat kay Jasper. Siguro natuto siya sa mga sinasabi ko.
Sa kabila ng ngiti ni Lena, naramdaman ni James ang malamig na titig nito sa kanya nang hindi nakatingin si Jasper. Ang pakiramdam niya, parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang magsalita. Dahil alam niya na kapag nagsabi siya ng totoo, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Pag-akyat ni Jasper sa kanilang kwarto upang magpalit ng damit, naiwan sina Lena at James sa sala. Tumingin si Lena sa bata. Ang mga mata nito ay puno ng pagkainis. "Huwag kang magtatangkang magsumbong sa papa mo, James." Bulong nito, matigas at malamig. Alam mo naman kung sinong mas paniniwalaan niya, di ba? Tumango lang si James, kahit gustong-gusto niyang magsalita. Lumakad siya pabalik sa kanyang kwarto, dala ang kanyang mga laruan. Habang nakaupo siya sa kanyang kama, yakap ang teddy bear na naiwan sa kanya ni Jelay, ramdam niya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa murang edad, alam niyang may mali. Ngunit hindi niya alam kung paano iyon ipapaliwanag sa kanyang ama. "Papa," mahinang bulong niya sa sarili. "Sana po makita niyo kung ano talaga si Tita Lena." Isang Sabado ng umaga, tahimik na naglalaro si James sa sala gamit ang kanyang mga Lego. Nagkakalat ang maliliit na piraso sa sahig. Ngunit abala siya sa pagtayo ng isang maliit na gusali. Habang nakatuon sa kanyang ginagawa, lumapit si Lena mula sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. "James, ilang beses ko bang sinabi na huwag kang magkalat sa sala, ha?" Malamig na sabi ni Lena na nakatingin ng masama sa bata. Tumingala si James, halatang nagulat. "Pasensya na po. Tapusin ko na lang po ito tapos lilinisin ko na." Hindi sumagot si Lena. Imbes, tinignan niya si James ng matalim bago bumalik sa kusina. Tahimik na ibinaling ni James ang atensyon sa kanyang laro. Ngunit naramdaman niyang hindi pa tapos ang usapan. Ilang saglit pa, bumalik si Lena. Ngayon ay may dala ng walis. "Hindi mo ba ako narinig, James? Gawin mo na ngayon. Hindi ko kailangang ulit-ulit ang sinasabi ko." Madiin na sabi nito. Hawak ang bewang at nakakunot ang noo. Napilitan si James na tumayo at simulan ang pagliligpit ng kanyang mga Lego. Halatang pilit niyang nilulunok ang pag-iyak habang maingat na ibinabalik ang bawat piraso sa kahon. Tumalikod si Lena at muling naglakad papunta sa kusina. Ngunit sa huling sandali, narinig niya itong bumuntong hininga at nagsabing, "Napakasakit talaga sa ulo ng batang to." Naiwan si James na tahimik na naglilikpit. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Jasper. May dalang grocery bag. Napansin niya agad ang lungkot sa mukha ni James. Kaya, iniwan niya ang dala sa mesa at lumapit sa anak. "James, anak, okay ka lang?" Tanong ni Jasper, bahagyang yumuko para tumingin sa mukha ng bata. Tumingin si James sa ama at saglit siyang nag-alangan. "Papa, si Tita Lena po kasi, lagi na lang po akong pinapagalitan kahit po hindi naman po ako gumagawa ng masama." Natigilan si Jasper. Napalingon siya sa kusina kung saan naroon si Lena, abala sa paghuhugas ng pinggan. Lumapit siya sa asawa, ang ekspresyon niya ay puno ng pag-aalala. "Lena, may sinabi si James na parang lagi mo raw siyang pinapagalitan. Totoo ba yon?" Tanong ni Jasper, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang tono. Nagulat si Lena. Agad na nagpahid ng kamay sa apron at humarap kay Jasper. "Ano? Pinapagalitan ko? Di naman sa ganon, Jasper. Gusto ko lang turuan ng disiplina si James. Alam mo naman, minsan kailangan niyang matutunan ng pagiging maayos." "Pero bakit parang sa tingin niya parang masungit ka sa kanya?" Patuloy na usisa ni Jasper, halatang naguguluhan. Ngumiti si Lena, ngunit may bahid ng pagkapilit. "Jasper, bata lang si James. Minsan, iniisip niya siguro na pinapagalitan ko siya. Pero mahal ko naman ang anak mo. Ginagawa ko lang to para sa ikabubuti niya. Ayoko lang lumaki siyang spoiled o tamad." Napabuntong hininga si Jasper at tumingin pabalik kay James. Natahimik na nakaupo sa sofa
at hinihigpitan ng yakap sa kanyang teddy bear. Naramdaman niyang parang may mali, ngunit nahihirapan siyang balansehin ang nararamdaman ng kanyang anak at ang paliwanag ni Lena. Siguraduhin mo lang, Lena, ha, na ginagawa mo ito nang may malasakit. Mahina, ngunit seryosong sabi ni Jasper. Ayokong isipin ni James na hindi mo siya gusto. Ngumiti si Lena at hinawakan ang braso ni Jasper. Of course, mahal. Para naman sa ating pamilya ang lahat ng ginagawa ko. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman ni Jasper na hindi pa rin siya lubos na panatag. Samantalang si James, sa kanyang murang isipan, lalong tumibay ang kanyang pakiramdam na may kakaiba kay Lena. Isang bagay na hindi kayang makita ng kanyang ama, ngunit ramdam na ramdam niya. Ang araw ay tahimik, ngunit puno ng kasiyahan para kay Jasper. Sa halos 2 taon mula nang makilala niya si Lena, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabalik ng liwanag sa kanyang buhay. Ngayon, hawak niya ang isang maliit na kahon sa kanyang kamay. Nakatayo sa tabi ni Lena habang naglalakad sila sa park na madalas nilang puntahan. Lena, sabi ni Jasper, tumigil sa ilalim ng malaking puno. Humarap siya sa babae. Hawak ang kanyang kamay. Matagal na kitang gusto sanang tanungin. Alam kong hindi naging madali ang simula natin, lalo na para kay James. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko kung gaano mo kami inalagaan. Ngumiti si Lena, bagamat may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Ano ba to, Jasper? Tanong niya habang nakatingin sa hawak niyang kahon. Lena, gusto kong malaman mo na mahal kita. Gusto kong maging pamilya tayo. Hindi lang para sa akin, kundi para rin kay James. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at lumitaw ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Will you marry me? Hindi agad nakapagsalita si Lena, tila nagulat. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya at tumango. Yes, Jasper. Yes, I will marry you. Sa kanilang likuran, si James ay nakaupo sa bench. Tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para bang may kung anong kirot na sumisiksik sa kanyang dibdib habang nakikita niyang niyayakap ni Lena ang kanyang ama. Pag-uwi nila, masaya si Jasper na binilita kay James ang tungkol sa nalalapit nilang kasal. James, anak, magpapakasal na kami ni Lena. Magiging mas masaya tayo bilang pamilya. Ano sa tingin mo? Saglit na tumahimik si James. Tila nag-iisip ng sagot. Kung gusto mo po, Papa. Sagot niya sa mahina at maingat na boses. Basta po, masaya ka. Hindi napansin ni Jasper ang lungkot sa mata ng kanyang anak. Sa kanyang pananaw, ang pagsang-ayon ni James ay nangangahulugan ng suporta. Ngunit sa isip ni James, isang tanong ang paulit-ulit na sumisiksik. Tama ba to? Habang abala si Lena sa pagpaplano ng kasal, tila walang nakapansin sa unti-unting paglayo ng loob ni James sa babaeng iyon. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit alam niyang may kakaiba. Sa tuwing nakikita niya ang kasiyahan ng kanyang ama, sinusubukan niyang kumbinsihin ng sarili na mali ang kanyang kutob. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalong lumalalim ang kaba sa kanyang puso at parang may bumubulong sa kanya. Bantayan mo si Lena. Tahimik ang gabi at tanging ang mahinang tunog ng orasan sa sala ang naririnig. Pagod na si Jasper mula sa paghahanda para sa kasal, kaya maaga siyang natulog. Si Lena naman ay abala pa rin sa kanilang kwarto, kausap sa telepono bago rin tuluyang nagpahinga. Si James, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Habang nakahiga sa kanyang kama, iniisip niya ang nalalapit na kasal ng kanyang ama. Ramdam niya ang bigat ng pag-aalala sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam kung paano iyon ipapaliwanag sa ama. Maya-maya, nagising siya mula sa mahinang tunog ng notification mula sa phone ni Lena na naiwan sa sala. Bumangon siya mula sa kama, naglakad ng tahimik papunta sa mesa at kinuha ang telepono. Hindi niya sana gustong pakialaman iyon. Ngunit nang makita ang sunod-sunod na mga mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, hindi niya napigilan ang sarili. Ang kanyang maliit na daliri ay nag-slide sa screen
upang basahin ang mga mensahe. Good night, baby. Excited na ako para sa plano natin pagkatapos ng kasal mo bukas. Hindi na ako makapaghintay. I love you. Nanlamig si James. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Umaasang mali lang ang kanyang nakikita. Ngunit sunod-sunod pang mga mensahe ang pumasok mula sa parehong numero. Lahat ay may parehong tono. Malalandi at romantikong mga salita na malinaw na nagpapakita ng relasyon nila ni Lena at ng taong ito. Siguraduhin mong hindi siya makakalata. Magiging masaya tayo pagkatapos nito. Hindi makapagsalita si James. Napalunok siya. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ang kanyang kutob sa loob ng maraming buwan ay totoo. May hindi tama kay Lena. Lumapit siya sa bintana, huminga ng malalim, at pilit na nilalabanan ng pag-iyak. Ang isip niya ay naguluhan. Ano ang gagawin niya? Paano niya ito sasabihin sa kanyang ama? At kung sasabihin niya, maniniwala kaya si Jasper sa kanya? Pinunasan ni James ang kanyang mga mata at dahan-dahang ibinalik ang telepono ni Lena sa mesa na parang wala siyang nakita. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at nagtakip ng kumot. Sa ilalim nito, mahigpit niyang niyakap ang kanyang teddy bear habang tahimik na bumubulong sa sarili. Papa, hindi pwede. Hindi siya mabuting tao. Hindi pwede. Ang buong gabi, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat posibilidad. Kung sasabihin niya sa ama ang nakita o kung tatahimik na lamang siya upang hindi masira ang kasiyahan nito. Ngunit sa kanyang murang edad, alam niyang may responsibilidad siyang ipagtanggol ang kanyang ama. Kahit pa, maaaring hindi siya paniwalaan nito. Habang dahan-dahang umaakyat ang araw, nanatili siyang gising, puno ng kaba at takot. Alam niyang sa araw ng kasal, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Ang desisyon na maaaring magbago sa kanilang buhay mag-ama. Bumangon siya mula sa kama at tumingin sa altar na may larawan ng kanyang ina. Mama, tulungan mo po ako. Ayokong masaktan si Papa. Ayoko pong lokohin siya ng kahit sino. Bulong niya habang pinupunasan ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Habang tahimik ang buong bahay, isang desisyon ang tumibay sa kanyang puso. Bukas, sa araw ng kasal, sasabihin niya ang totoo. Kahit pa magalit sa kanya ang ama o magulo ang seremonya, alam niyang iyon ang tamang gawin. Ang araw ng kasal ay dumating. Masigla ang paligid. Puno ng mga bulaklak ang maliit na simbahan at ang mga bisita ay abala sa kani-kanilang kwentuhan. Sa gitna ng kasiyahan, nakatayo si James sa tabi ng kanyang ama. Tahimik at halatang kinakabahan. Habang abala si Jasper sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, si Lena naman ay nakangiting tumatanggap ng pagbati mula sa mga bisita. Ngunit sa kabila ng kanyang magarang damit pangkasal at magandang ngiti, ramdam ni James ang bigat ng kanyang natuklasan. Nang magsimula na ang seremonya, tumayo ang lahat upang masaksihan ang mahalagang sandali. Ang pari ay nagsimula sa mga pagbati, habang si Jasper at Lena ay nakatayo sa altar. Parehong halatang masaya. Ngunit si James, na nakaupo sa harapan, ay hindi mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga mensaheng nakita niya sa telepono ni Lena. Alam niyang ito na ang tamang oras para magsalita. Ngayon, sabi ng pari, ikaw ba, Jasper, ay handang tanggapin si Lena bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa kamatayan? Nagpakawala ng ngiti si Jasper. Opo, sabi niya ng buong puso. Lena, patuloy ng pari, ikaw ba ay handang tanggapin si Jasper bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang kamatayan? Bago pa makasagot si Lena, biglang tumayo si James. Halos nanginginig ang kanyang boses. Ngunit nagpakita siya ng tapang. Papa, hindi mo po siya pwedeng pakasalan. Nagulat ang lahat. Bumaling ang mga mata ng bisita kay James, habang si Lena ay tila namutla. Si Jasper, na halatang nagulat, ay lumapit sa anak. James, anak, anong sinasabi mo? Bakit mo sinasabi yan? Papa, sabi ni James
habang niluluha ang bawat salita. Niloloko ka po ni Tita Lena. Kagabi, nakita ko po mga mensahe niya sa phone. May iba po siyang lalaki. Natahimik ang buong simbahan. Ang mga bulong ng mga bisita ay nagsimulang lumakas. Ngunit si James ay tumitig ng diretso kay Jasper. Hawak ang telepono ni Lena na lihim niyang kinuha kanina bago magsimula ang kasal. Ito po yung mga message niya. Basahin niyo po. Kinuha ni Jasper ang telepono mula sa kamay ni James. Nanginginig ang mga daliri habang binabasa ang mga mensahe. Nagsimulang mangilid ang kanyang luha habang binabasa ang mga pahiwatig ng pagtataksil. Napatingin siya kay Lena, na halatang natataranta. Pilit nitong hinawakan ang braso ni Jasper. Honey, hindi totoo yan. Hindi mo pwedeng paniwalaan ang bata. Sabi ni Lena, halos sumisigaw. Mahal kita, Jasper. Sila lang ang gumagawa ng gulo. Ngunit hindi na nakinig si Jasper. Ibinalik niya ang telepono kay James at humakbang palayo kay Lena. Tumayo siya sa harap ng altar, halatang pinipilit maging kalmado. Lena, simula niya. Akala ko, totoo ka. Akala ko, pwede kitang pagkatiwalaan. Pero ngayon, mas pinili kong maniwala sa anak ko. Ang lahat ng to, ang buong relasyon natin, isang malaking pagkakamali. Jasper, hindi. Please, let me explain. Umiiyak na sabi ni Lena, ngunit umatras si Jasper. Hindi na kailangang magpaliwanag. Sagot niya, ang boses ay puno ng sakit, ngunit may paninindigan. Wala nang dapat pag-usapan. Humarap si Jasper sa pari at sa mga bisita. Pasensya na po, pero hindi ko maitutuloy ang kasal na ito. Hawak ang kamay ni James, dinala niya ang anak palabas ng simbahan. Iniwan si Lena na nakayuko at umiiyak sa altar. Sa labas, niyakap ni Jasper si James ng mahigpit. Salamat anak, sabi niya habang bumagsak ang kanyang luha. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Ikaw lang talaga ang maaasahan ko. Si James ay yumakap pabalik. Ramdam ang bigat na nawala mula sa kanyang dibdib. Papa, ayokong masaktan kayo. Gusto ko lang pong maging masaya tayo. Ngumiti si Jasper kahit baka sa kanyang mukha ang lungkot. Masaya na ako, James. Basta magkasama tayo. Sapat na ako doon. Sa huli, umuwi silang mag-ama. Iniwan ang lahat ng gulo sa simbahan. Nagsimula silang muli, mas matatag at mas malapit sa isa't isa. Nang walang kahit sinong iba, kundi ang pagmamahal nilang mag-ama. Sa mga linggo, matapos ang hindi natuloy na kasal, ang mag-ama ay muling bumalik sa kanilang payapang buhay. Bagamat mahirap para kay Jasper na tanggapin ang nangyari, alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Ang pagtitiwala na minsang ibinigay niya kay Lena ay hindi na maibabalik. Ngunit natutunan niyang magpatawad. Hindi para kay Lena, kundi para sa sarili niya at kay James. Isang umaga, habang umiinom ng kape si Jasper sa veranda, lumapit si James na may dalang maliit na sketchpad. Papa, tingnan mo po. Sabi ng bata, inilalapit ang kanyang iginuhit. Nandoon ang kanilang simpleng bahay, puno ng bulaklak, at silang dalawa na masayang magkasama. Napangiti si Jasper habang tinitingnan ang likhang sining ng anak. Galing mo talaga anak, napakaganda nito. Papa, ito po yung gusto kong gawin natin. Paliwanag ni James. Palagi po tayong magkasama, magtanim po tayo ng mga bulaklak at palagi tayong masaya. Napabuntong hininga si Jasper, ngunit ang kanyang ngiti ay nanatili. Hinaplos niya ang ulo ni James at tumingin sa malayo. Anak, tama ka. Masaya na tayo. Hindi natin kailangan maghanap ng iba para makompleto ang pamilya natin. Simula noon, mas naging malapit ang mag-ama sa isa't isa. Nagdesisyon si Jasper na gawing inspirasyon si Jelay sa kanilang mga bagong plano sa buhay. Sa tulong ng natitirang ipon, nagtayo siya ng maliit na negosyo. Isang flower shop na pinangalanan nilang Jelay's Garden. Sa harap ng shop,
Itinanim nila ang paboritong bulaklak ni Jelay, rosas. Habang abala si Jasper sa negosyo, si James naman ang naging responsable sa pag-aalaga ng mga halaman. Isang bagay na napamahal sa kanya. Dumating ang araw na napansin ni Jasper na unti-unti nang bumalik ang sigla ni James. Mas madalas nang tumawa ang bata. Mas aktibo ito sa paaralan at palaging sabik na ibahagi ang kanyang mga plano para sa kanilang negosyo. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Jasper na tama ang desisyon niya na pakinggan si James noong araw ng kasal. Natutunan niyang ang tunay na pamilya ay hindi kailangang perpekto. Basta, ang pagmamahalan ay totoo. Sa huling bahagi ng araw, habang sabay silang nagdidilig ng mga halaman, biglang nagsalita si James. Papa, salamat po kasi palagi mo akong pinakikinggan. Napangiti si Jasper at tumingin sa anak. Anak, salamat din sa'yo kasi palagi mong pinapaalala sa akin kung ano ang pinakamahalaga. Habang lumulubog ang araw, nagkatinginan silang mag-ama. At sa katahimikan ng sandali, alam nilang natagpuan nila ang kaligayahan sa isa't isa. Ang bawat hamon na dumaan ay nagbigay ng bagong simula para sa kanilang dalawa. Isang mas matibay, mas masayang pamilya.